mga igsoon o mga kahigalaan ko din na sa Dios, grasya, kaluoy, bendisyon sa atong langitong amahan. Sige hapon, manawta ka na itong tanan. O welcome ning lain na sabno nga panahon sa ato ang pagsusi, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Musama mo din sa Lapu-Lapu City, Brother Ronel, o sa tibok nga pamilya, Sovereign Grace Landmark Baptist Missions, pagpanguna ni Pastor Roy Kasipli. Ay mo kalimot matagadlong Sabado o Domingo, din sa DYK si ang atong programa ginadala ka na ni Pastor Roy Kasipli. O attend mo sa ilang panimbahon matagadlong Domingo, alas 9 sa buntag o hantod na alas 11 pasado. Then, karong Domingo, Pastor Roy, karong Domingo, ato sila ka sa Bohol na po. Okay na ba na si mo, Pastor? Nga, layo ba yun yung Bohol? Then, si Brother Dondon Adlaon, itong niaging Domingo, mao'y naghatag mensahe. Sige, manawag niyo ko ni mo, Pastor, anytime today, alang sa bulaton na to din sa Bohol. O, kumusta sa mo, dre? Ato nga mga kaigsuunan, din sa Alyusan, papauna ni Brother Yanyan, Kalyamar, o Stibok Kapamilya. Ato din nga mga kaigsuunan. O sab din sa Marbel, Brother Lando o sa tibok na Panimalay. And then ato sa mga of course Timbaya, Brother Dudong Kalyamar o Pastor John, Pastor John Valentin kauban siyang tibok nga pamilya. O ay mo kalimot Pastor John doon na sa programa sabno dinhi sa Pigkawayan o dinhi sa Midsayap asa man tong record ni mo gani Pastor John, na ni sa programa din sa Anyara, sa T-Radio Midsayap o sa T-Radio Pigkawayan. Alas 5 buntag hantod na alas 5:30 unya na po sa Facebook, so sundan nyo kining maong programa sab ni Pastor John Valentin o ni Pastor Ray Jaris sa 104.7 Radyo Bibo matag alas 6:30 sa gabi o sa adlong Sabado o sa adlong Domingo. Okay, kumusta mo din sa Pagadian? Ato nga mga listeners din sa Pagadian. Dahil sa Dipolog City o Zamboanga City o Surigao City. Salamat kayo sa atong mga kikson dari Surigao, nga may ayuda ning atong bulaton risk kahanginan. Pero tayo namin si Sister Terry ron. Wala ko makuha itong imong gipadala, Sister Terry Lim, kay Kulag Junior ang imuhang pagpadala sa Palawan, Andres Atopra, walay Junior, yan di po dihatag sa taga Palawan. Tanawa daw na kuan, Sister Terry, kung makabalik ka dito sa kuan, kana na ang Palawan, Hinoon, sunod si Manap Mantamu bayad po, minima o mga radio stations nga nagaprograma ta. Salamat kayo bisan pa sa iglesia din sa Kitubod sa inyohang mapinadayon ng mga pagampo o pagtabang sa bulhaton, din sa atong bulhaton. Sige, tuta sa pagampo. Ay karong gabi idi kaysa magwali ron rin sa funeral service Brother Mel. Si Kuan di brother, okay, si Brother Timmy, si Brother Timmy ang magwali. Karong gabi si Brother Osting, manamalay si Brother Timmy, gabi. So, si Brother Osting, ugma, sa gabi, si Brother, kung makabot si Brother Lindon din Brother Lindon, kaya na po siya ituyo din sa Tanlawalang ug sa Bansalan. So, ikaw na po yung magwali ugmang sa gabi, Brad Lindon, Then, Sabado, Brother John Ruben, sila ni Juben. O, asunda sabi niyo ang Facebook ni Brother John Ruben, o Brother Alex Mantabuti.
Tugod sa Ginoo, sa Sunday evening, na ako din ako'y maghatag sa message last night, o dayog lubong pagka Monday, no? Napon bili na. Okay, ato ta sa pagampoy, ato daing midweek service and prayer meeting karong gabi, sa isayo ha, mga kaigsunan, aron dili ta mauwahi, unya maka-fellowship sa ta, samtang mga no? Salamat sa ato mga kaigsunan nga, nang gidala og mga maslak nato. Kaya uban gikan pa sa trabaho, uban gikan pa sa tunghaan, eskwelahan, unya, muna nga maayo kayo ipaminos pulong sa Ginoo ka merienda po ta, nakasnack po ta. Okay, ato sa pagampo ta. Happy birthday sa kang Kyril day, no? Apon i-birthday na sarang today naga-birthday. Mag-pray ta. Salamat Lord nga ning gutloa, ning taknaa, mausana sab namo ang imong mga pulong sa pagtuon. Salamat kayo nga bisan na asa kasubo ang pamilyang Mara, apan Lord na yung mga pulong nga nagapaligon, Ginoo, nagahatag mga reminders. Gani akong prayer nga matag gabi nga funeral services nga ginahimo sa mga kaigsunan, sa mga wala pa magsatag kaluwasan, gamiton nimo ang imong mga pulong, Ginoo, pag-remind kanila nga nanghinan sila kang Christ. And I pray, Father, pala kang mag-blessing mong radio station. Salamat sa mga taong imong gigamit, gapre nagtabang nini materially, financially. I-bless sa mga nagbalatiad, sa kang Rachel, tabangan mo Ginoo, po rather anak ni Brother Lingling, isang pa sa kumpletong kayo ni James, ni Durang, o bisan pagani kang Brother Raul Alfante. Salamat Lord, dahil mong walang puson ang iyang heart bypass operation, and then salamat Ginoo na sila sa Digos. Ginoo, salamat sa pagtubag nimo sa mga pagampo, bisan pa sila mga panginahanglan. Ako sab nga prayer, Father, nga i-bless up, Lord, isang pagani ang among nasod at this time, o Ginoo, tabangan mo. Labi na among mga leaders nga himuo nila ang maayong butang nga musubay kanimo, Ginoo. Pray ako, Father God, isang pagani si kaning President Duterte dito sa Hague karon, tabangan mo siya sa iyang salvation, unas tanan, sa iyang pamilya, o sa iyang health at this time. Bless man, O Father, ang among mga kaming schedules, kaming seminars, bisan pa next month, din sa Kidapawan Bible Seminar, ang mga paghahimuon, o usab ang pagbisita sa Kalbay, karong sunod buwan, o usaban pa mga schedules. Even next Saturday, din sa Batumilong fellowship nila ni Pastor Mario. Bless man, O Father, again, ang matag-usang gapaminaw ning mga tulumanon. Pastor, masabta na may mong kamatuoran nga pagadaron karon ni Attorney Lemon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. This time, mag-adto ta sa ato ang pagpamalandong, sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Magsugod ta sa verse 1 diri sa chapter 19 sa Proverbs. Ato nang nahuman ang whole chapter sa 17 and 18, mag-adto ta diri sa verse 19. No? Ipadayon nato ang ato ang pag-meditate diri sa book of Proverbs. Now, Proverbs chapter 19 verse 1, ingon diri, better is the poor that walketh in his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. Diri sa Cebuano version, ingon diri, maayo pa ang kabus nga magalakat diha sa iyahang pagkahingpit sa kasing-kasing, kay kaniya nga sukuhi sa iyang mga ngabil ug maoy usa ka buang. At ang makitaan diri nga ang bersikulo nagapakita or nag-highlight o kanang klaro nga pagtandi, kanang pag-contrast unsa man ang gitandi diri nga ang pobre nga matinud-anon with integrity
o na ay pagkahingpit sa kasing-kasing, mas maayo pa kaysa dato nga diri sa Bisaya or Cebuano sukway nga mga ngabil na pasabot ni nga tao o dato nga nagastorya og mga bakak o baliko ang iyang mga pulong. A person or a man who speaks perversely. Tumakitaan diri nga kaning integrity nga ginahisgutan diri sa Cebuano, kanang pagkahingpit sa kasing-kasing nagapasabot ni nga he is righteous, he is upright. No, integrity here means uprightness of heart before God and also man. No, nga pasabot ang iyang pagkinabuhi, matindanon niyang kasing-kasing, matarong, inuod siya, o dili siya hipokrito. Bisan na pobre siya sa mga butang diri sa kalibutan, pero dato siya sa kinaiya o sa pagtanaw sa Ginoo kaniya. Munang integrity. Unya kining perverse lips diri maigsuon nagapakita ni sa kaning kasing-kasing nga puno og garbo, limbong o kanang pagkadaotan. Kanang naay pride, deceit, or even corruption. No nga ang kaning dato diri sa iyang mga pulong, no, itungod perverse man iyang baba, ang nagagawas ang pagpamakak, kanang pagpasigarbo, nagapadayag kini nga siya usa ka buang. Ginapakita diri nga dili jud mapalit og bahandi ang kaalam. No, riches cannot buy wisdom. On the other hand, ang daotang paggamit sa pulong, perverse or corrupt lips, perverse lips, nagapadayag kini nga tao sa kabuang. O lastly, makitaan po nato diri nga kating verse nga itong ibasa, Proverbs chapter 19 verse 1, ang kasulatan, ang scripture, nagatudlo, nga ang tinuod nga bahandi, espirituhanon, dili kining mga material nga butang. Ang pobre, apan na matarong or kanang naay integrity, adunay tinuod nga bahandi, dili diri sa kalibutan, pero dito sa langit, no, Matthew chapter 6 verse 20. Samtang ang buang dato aduna siya'y temporaryo nga gain or kapuslanan diri sa kalibutan, apan walay katapusang kadaot ang moabot kaniya. No, kanang eternal loss. Daghang mga verses magatudlo kanato. Mas maayo pa ang pobre nga nagkinabuhi nga matarong kaysa kanang dato nga baliko ang iyang mga dalan. Dala sa Proverbs 28 verse 6. So, ato ang makitaan diri mga igsuon nga ang proverbio, ang proverb, nag-remind ka nato nga examine nato o susiho nato kung unsa gayud ang atong gihatagan o bili. No, unsa man ato ang gina-value. Yes, ang kalibutan nagatan-aw sa bahandi. Ginatagan niyag value ginatag niyag value ang mga earthly matters.
apan ang Ginoo mga igsoon nagatan-aw sa ato ang integridad. No, diri sa verse mas maayo pa ang pobre nga matarong kaysa dato but usa ka buang-buang. Ang tinuod nga hinumduman nato mga igsoon, ang tinuod nga pagkadako, no, kanang greatness makita sa paglakaw nga tinuod atubangan sa Ginoo. Sige, ato ning ipadayon ato ang ato ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo sa sunod na higayon atong padayon ning verse 2. And this time mag-aadto ta sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya. Ato ang ipadayon ang ato ang study diri sa doctrine of regeneration ug ato ang ginatun-an karon nga ang regeneration or ang pagkatao pag-usab usa kining buhat sa Ginoo ug ang Ginoo ra jud makabuhat ani, walay party ang tao ug kay tungod buhat kini sa Ginoo maga-produce kini, magabunga kini og repentance and faith. So ato ang gisgutan sa niaging panahon, sa niaging pagtuon nato kaning 2 Timothy chapter 2 verse 25 ginapakita diri nga ang repentance it is not guaranteed, dili kini sigurado kung pinaagi lang sa pagtudlo sa tao. Mao na ang papel sa magwawali diri mga igsoon sa preacher, mao ang matindanong pagtudlo apan ang resulta nagadepende gyud sa sovereignty sa Ginoo ug sa iyang grace. This time adto ta sa another verse, very common verse ato mga sovereign gracer, mga landmarker, kaning Ephesians chapter 2:8 to 9, verses 8 to 9. For by grace are you saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So si Paul diri clearly teaches that salvation is by grace alone. Kanang grace nagpasabot ka ng unmerited favor, unearned favor. So tanggal o ginaklaro gyud diri sa verse ang mga idea nga ang tao na ay contribution sa iyahang kaluwasan. Ang again, dili tungod sa tung binuhatan nga kita naluwas apan hatag kini sa Ginoo. Now si Paul further clarifies kaning phrase nga not of works lest any man should boast. Ginatudlo diri nga kung na may bahin ang tao, even gamay nga bahin, ang puruhan niya is maghinambog, mag-boast siya, maunang gitanggal ang any avenue, ang any picture dira sa kaluwasan nga naay parte ang tao. Another ato makit-an diri nga ang again ang regeneration nagaproduce, nagapamunga sa pagginulsol og pagtuo tungod kay Dios mismo mao ang naghatag niini. Ingon nga gasa. Another verse nga nagatudlo nga nato nga ang regeneration
kay tungod buhat kini sa Ginoo, nagaproduce o nagapamunga kini og repentance and faith kaning diri sa Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews chapter 12 verse 2 ginaingon diri, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kani nga verse nga igsuon nagaauhag sa mga magtotoo nga itan-aw nila ilang kaugalingon diha kang Hesus ug dili sa ilahang kaugalingon ng anuman. Kay tumakitan diri kay siya mao ang tigbuhat o tigkumpleto sa pagtuo. No author, no, nagapasabot nga si Jesus mao ang sinugdanan. Pasabot ani mga igsuon nga ang pagtuo kay tungod siya ang sinugdanan, ang pagtuo magsugod ug magikan kaniya. Dili kini ang pagtuo atong ginisgutan diri, dili kini resulta sa kabubuton or sa kaalam sa tao, apan gikan kang Kristo mismo. Mo nang giingon diri, he is Jesus, the author and finisher of our faith. Kaning word nga finisher nagapasabot nga siya ang nag-sustain o human sa pagtuo hangtod sa katapusan. Kani nagatudlo ka nato kani nga verse nga ang pagtuo dili kini self-generated nga gikan sa sinugdanan hantod sa katapusan. Ang pagtuo buhat kini sa Ginoo, sa ato ang kaugalingon, sa ato ang sulod pinagi kang Kristo. The example here given is Jesus himself. He endured the cross, despised the shame, ug karon he sits at the right hand of God. Busa, from these verses nga atong gitun-an, especially diri sa Hebrews chapter 12 verse 2, ang paghinulsol o ang pagtuo maugyod ang gasa sa Dios diha sa regeneration. Sige ato ning ipadayon sa sunod na higayon, wala naman kitay oras. Before I end, kung ikaw dili ka pa sigurado sa imong kaluwasan, you pray, you beg for forgiveness, o you trust Christ as your Lord and your personal Savior. Again, there is no other way to heaven but through our Lord Jesus Christ. Kini inyo ang kauban si Attorney Lemuel Atup with Pastor Andres Atup Jr. Magaingon ang Dios, magapanalangin ka natong tanan. Sige, maigsoon atong ipadayon usab ning paghisgot o pagtuon sa pulong sa Ginoo ato nga pagpamalandong. Before that na sa padayon to paghisgot diay sa kinibang gihimo ni Kristo dito sa ibabaw sa cross. Kay gisugdan nato the other day maigsoon ang doctrine of redemption, no? Katong gihimo ni Kristo dito sa cross. So, nakahuman naman tagtuon sa doctrine of election, then ang mga mapili, itong mga reprobates, no? So, atong natunan nga na day reprobation sa Biblia. Karon dito magison sa gihimo ni Kristo Jesus, sayang katawhan, kamatayon sa tong Ginoo,
paglukat niya. Pero sali pa din yan na, sige, ato sa ato ading meditation for today. Yung ato bang pagpamalandong direta sa Proverbio maigsoon kadali. Kapitulo 19 and then verse 20. Dali ra ni ma-remember ning kining maong teksto ha. Proverbs 19 verse 20. Si Solomon nag-ingon ani. He said, "Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end." Sa ingon ni Solomon din ingon niya, paminaw, patalinghog. Here, paminaw, patalinghog, og tambag. Patalinghog, paminaw sa tambag. Og dawata ang pahamatngon. Aron ikaw mahimong manggialamon sa imong kaulihian. Kanindot maigsoon sa maong instruction, sa maong reminder ni Solomon. Sa lain nga hubad, ingon din pamati sa tabag o paninguha nga makakaton ka o mahimo ka nga maalamon. So, maura ang tinor sa maong pagkahubad higala. Maminaw yun. Mabito na, no? Foolish, buang-buang o sa katao nga tambagan, di maminaw. Kabul ka, kini pong, kini lamang paminaw tambag. Pero ato na ba i-qualify higala? Qualify na to. Kinsay ka tambag, ugun sa pud ang palambagon, kinara pa po'y tambag higala, nga di mayo. Datang karon ikaw, giaway ka, nabay tambag biya pusoban nga, barsina, munggara na, nainga na ba? Gisumbag ka, sumbaga po na, ay manginana. Dili, may nang atambag pastor, ang ako masulti, dili. Mabito itong dito Salmo, naigingon ni David, Salmo 1:1 ba? Kabantay mo ng Salmo ha? Nga matupad ni David na nga, bulahan ang tao nga, wala magalakaw. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So daw, bulahan daw ang usa ka tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Kaysa mainyong naimduman nga, naghatag counsel maiksan pero tambag nga dili maayo. Babay. Kisang bayan na pastor. Kaysa mainyong naimduman nga matinumanon kayo yambana, tarong, madlokon sa Dios, sa dihang nasakit, gitambagan siyang asawa nga, tungluha ang Dios og magpakamatay ka. Tambag man to. Kabalo mo kinsa ni? Lawan niyo maison. Book of Job, chapter 2, and then verse, Job, kapitulo 10, versikulo 9. Kabalo man tang sa chapter 1 sa Job, grabe ang trials ni Job. Tanan niya kaptangan ng awa, nangamatay pag yun yung mga anak. Napuo niya ka mga anak nangamatay sa usak kahigayon. Grabe ito ang pagsulay ba. Then, sunod, pila yung pagsulay ni Job, sa chapter 2. Ihubag-hubagan siya maigsoon. Sa kasakit sa iyong mga hubag, di ganun siya kalingkod, di siya kahigda, no? Di siya kapa. Ang iyang gihimo, nagpukong na lang siya. O niya, miduol kaniya ang iyang asawa. Ningon siya, nga tukang hub. Magpabilin bagihapon ikaw hub sa imong pagkatarong. Thou dost still retain thine integrity. Curse God and die. Tambag man to. Tungluha ang Diyos hub. Unya, magpakamatay ka. Yan, naminaw si Job sa tambag siyang asawa, kaya ang asawa to. Wala. Impanihob. Unsa? Mudawat ba kita sa mga maing butang sa kamot sa Diyos o sa mga dili mayong butang dili ta mudawat? Ikaw mo'y usas sa mga babaeng buang-buang. Hindi kasuklan ni Job yung asawa. So, kining balik ta sa Proverbs chapter 19 verse 20. Maigid ang maminaw tambag mga ison. Tambag nga maayo. O ang pinakamayong tambag na itong madawat, kanang gikan sa pulong sa Ginoo. Mga anak na maginikanan nga mga believers,
Normally mo tambag yun na og mga maayong butang. Maminaw yun mga anak. Nga naman daw, anong angay man daw paminawan ang tambag sa nga mga maayong tambag. Aron daw mahimo kang maalamon sa latter end, sa unahan sa imong kinabuhi. No? Sa unahan mahimo kang kapulihay, no? Mahimo kang magialamon sa kaulihan. I hope maison kini atong mga pagtambag sab gikas pulong sa Ginoo. Dres ng programa atong patalinghugan. Daghang kay mga panambagon diri maison. Kanalang pagtambag nga kung awayon ka ayaw baslid, ayaw pud pangaway. Kung himuon kang daotan, himuan kang daotan, baslan po natong daotan, ayaw gyud. Na ay Ginoo igsoon higala. Na ay Ginoo. Na ay Ginoong nagtanaw ni tanan ang mga maayong butang maoy himuon. Kaya ang Ginoo mo balos sa gudana. I hope gini atong short meditation for today. Hatag ka na to og mga bulawanong pahimdom. Sige, maison, ato ta sa padayong paghisgot. Nining kamatayon sa itong Ginoo. Upang sa di pa din niya na, maison ni Adi ay pangutana. Mukita di tag pangutana, Pastor. Oh yes, mutubag tag mga pangutana, if ever na. Tao-tao na nga pangutana mo isoon. Akong ato sa ning taga-agpagtagad, Dugay-dugay na ni. Ingong pa din ni sa ato ang texter. Texter na to ni 0236-49. Ingong pa niya, Pastor, good day, may buntag sab. I do not know, taga-di ini. Kung ang Kristohanon magpadayon sa pag-alagad, bisan palahubog, may ganti pa ba siya? Ingon man siya nga save na. Okay. Kung ang Kristohanon magpadayon siyang pag-alagad, bisan palahubog, may ganti ba na siyang mapaabot? Na-save naman daw siya. May texter, kining imo pangungutan na ba nga may ganti ba tong Kristohanon nga palahubog? Dili naman mahimong palahubog ang Kristohanon. Pareha sa pag-ingon ba nga, kanang puti nga itom, kanang color nga ito, puti nga itom, di na pwede, puti niya itom. Kung puti, kung itom. So, dili pwede nga, kung may ang Kristohanon siya niya palahubog. Kaya sa Biblia, na may mga palahubog ba pod. Pero, wala na magpalahid sa iyang pagkapalahubog. Mo ba, Pastor? Tarawan yun niya. Kung man ka na ginakoto niya, before tamo ato sa itong discussion, itong nining kamatayon sa itong Ginoo. Tarawan niya, kung man balik-balik nig sulti ning, basa ning unang Korinto 6. Unang Korinto, ato sa ning texter, kung tama ba na nga palahubog ng Kristohanon o Kristohanon nga palahubog. Dali sa unang Korinto 6, diretso kong basa sa versikulo 11, verse 11. Iyong panipol din sa mga taga-Korinto, o kaniadto ang uban kanyo mga ingon ini, apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na sa pangalan, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa Espiritu sa atong Dios. Sa may drive out na ko nini, og kaniadto, muna ko basa, unang Korinto 6:11, og kaniadto, sa ito pa, dili na anang panahon na, kaniadto ra, og kaniadto ang uban kanyo mga ingon ini, apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, sa ito pa, unsa day sila sa unang nining pagsulat ni Paul, nahimo naman silang balaan, nahimo naman silang mga taong tarong, ay maigsoon dito de sa bersikulo 9 ingon pa ni Paul diri dili nasayod ba kamo nga mga dili matarong, dili makapanulod sa ganyarian sa Dios, ayaw mo palimbong, walay mga makilawason o mga tigsimbag mga Dios, mga larawan mga rebulto, o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog na o tigpasipala o mga tulisan nga makasunod o makasulod, makapanunod sa gingharian sa Dios. O kaniya ito ang uban kanyo, mga inguni ni texter,
Di ko matuo nga kung tinuod na si Kristohanon, pabilin siya siyang pagkapalahubog. Dili good. Nga naman, Pastor, kay may mga palahubog makasulod sa langit. Sa ito pa, kung kanang tawanan nag-claim siyang Christian, niya palahubog siya, di pa na siya Christian. Di pa na siya Kristohanon. Kaya kung tuwalay siyang Kristohanon, dili mo lang masya ng di sa ginawa ng maong klaseng pagpakasala. Kabala ko unsay nganong ang ngalan sa itong Ginoo gitawag siya og Jesus. Nganong gitawag siya og Jesus. Kay ang Matthew 1:21 nag-ingon diri nganlan mo siya matud pa sa angel ngadto sa kan Joseph ang nahimong kanabang pamanhonon ni Maria. Sa nagsabak si Maria, nga hilabti ni kuan wala siya hilabti ni Joseph, nagplano si Joseph nga iyang buwagan. Pero giinan siya sa manulunda nga ayaw naghimo kaila lang sa Espiritu Santo nang gisabak ni Maria. Og nganlan mo siya Jesus nila og iganak niya ang usa ka bata nga lalaki. Og siya imong paganganlag Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kanang mga anak sa Ginoo mga Kristohanon nga inikamatay mo atog langit, resulta na lang na sa pagka-Kristohanon nila. Nahimo na lang mo na mahimong epekto o resulta kung sa katao gipasaylo sa Ginoo sa iyang mga sala o giluwas siya sa Ginoo. Balik ni Christ, makasulod siya sa gingharian sa langit. Or kung mamatay siya, ang maong Kristohanon. Pero unsay unang buhaton sa Ginoo diha sa iyang mga chosen. Luwason. Asa luwason? Suma sa maong bersikulo, Matthew 1:21. Luwason asa, gikan sa ilang mga sala. Busa higala, no? Kining maong kaluwasan gingon sa Biblia, luwason ta, gikan niya ng maong dili maayo nga pagkinabuhi. Luwason gikan sa pagpakasala. So, dili pwede, kini mong pangutana ba, na ay taong nag-claim siyang Christian, o niya, palahubog lang gihapon. Makadawat pa siya ganti? Kamo, sa inyong tubag, kung saman, makadawat siya ganti? Sa may yung dawatong ganti, nga di gaya siya kasood sa langit, gantihan pa? Ang makadawat o ganti dito sa langit, mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo. Yan, di man siya palahubog, di man nakasul sa langit. Busa, wala si madawat ng ganti, kaya in the first place, di man gaya siya kasul sa langit. Okay, so, muna may no? So, dari atong makitaan, kini mao nga kamatuoran nga ang usa ka Kristohanon, usa ka nga anak sa Ginoo, dili gud siya mahimong palahubog. Okay? So, manitubag na to. Texter, nining mao nga pangutana. Napahilain. Ato sa ning, napahilaing pangutana. Ato ning tubagon sa, aron nga, anam-anab ka, erase ning mao mga questions. Kay Pastor, maayong buntag. Napahilaing pangutana. Mo tanong tako, tinuod ba nga ang kaluwasan bulag sa maayong buhat? Dugay-dugay ng pangutana ni. Texter na to ni. 64-24-53. Ingon niya, tinuod ba nga ang kaluwasan bulag sa maayong buhat? Sabay tubag na to, ana. May igsoon, yes and no. Usa man na, Pastor? Yes and no. Pwede ba rin na ang tubag yes o ang tubag po no? Ano na may igsoon? Kung ang kaluwasan ba bulag sa mayong buhat. Yes, kay una sa tanan, ang tao, maluwas siya, dili tungod siyang binuhatan, tungod kay kanang buhata, iyan nga buhat ni Kristo. Si Kristo ragyod ang makaluwas niya, way lain. Muna na, magsuon sa Ginoo, na siyempre, iyan ang i-born again, ipakataw pag-usab, pinagi sa Holy Spirit. Watay participation diya, watay buhat diya. Muna nga, Efeso 2:8, sa tingin diya, itungod sa grasya, kamunang nga luwas, kinihatag si Diyos. Dili, tungod sa mga binuhatan. So, wag yung labot atong binuhatan diya sa pagluwas ka na to sa Ginoo.
Pagluwas sa Diyos iyang katawhan. Purely trabaho na sa amahan, pagpamili niya. Purely trabaho na sa anak, kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross. O trabaho na sa Holy Spirit, sa regeneration, pag born again niya. So, wa tay bahin niya. So, ang pangutan na, naabay bahin sa buwag ba ang may buhat sa kaluwasan? Buwag, way labot ang kaluang ang buhat sa tao sa pagluwas sa Diyos kanato. Human nga ang tao maluwas, nanay kalabtanan ang mayong buhat sa atong kaluwasan. Human ka mahimong nakaangkon sa kaluwasan, mo resulta ka na ugon sa maayo ng buhat. Asa mabasa? Epeso 2:8 mo tutong gibasa di palang dugay, o versikulo 9, no? Dili tungod sa mga binuhatan, aron ulay magpasigarbo. Pagkahimong anak sa Ginoo, pagkahimong naluwas by the grace of God. Versikulo 10. Gitudlo kita sa Ginoo nga maghimog maayong buhat. Mo sa antinuray nga naluwas, lili mabulag kaniya ang mga maayong buhat. Naghimo siya maayong buhat, tungod kay siya naluwas. So, kung sa katao mo claim siya, nga naluwas siya, apan dili makita ang mga maayong buhat di siyang kinabuhi, questionably ang iyang pag-claim. Muna, ang gitubag na ko sa imong pangutan na texter, kung tinuod ba nga ang kaluwasan bulag sa maayong buhat? Duha itong tubagan na yes and no. Yes, tungkol kay ang kaluwasan, purely trabaho tanan sa Ginoo, watay labot diha. Apan human kang kita naluwas, human taluwas sa Ginoo, himong anak sa Dios, nagrasyahan, nakaluyan, mo resulta na musunod ang atong mga maayong buhat na. Para sa bata ba? Ang bata, o mana mo, kanang nabuhi kay, naningkamot siya mabuhi. Buhi siya daan, pagkadihang hinggawas siya sa iyang inahan, taguang ka siyang inahan, normally muuhag yun na siya, kay buhi man. Mausap na magsuon. Ang taong spiritually alive, mohimo yung mga maayong buhat. Mahimo siya mga maayong binuhatan. Tol kay siya, save man, luwas man siya. Mao na nga kung ang tao mo claim siya, save. Apan, palahubog lang gihapon, questionably na nga claim. Questionably na higala. Sige. Uy, wala matay oras na magsuon. At today, ano tayo, oras na ito ni Palinugma. Kining mahitungod sa kamatayon sa tunggong Yesu Kristo. O katong sa Isaias 52, atong sugdan dito, din 53. Kaya niya taron sa pag-isgot mahitungod nining the death of the Lord Jesus Christ, ang kamatayon sa tuang Ginoong Yesu Kristo. Higala, kung ikaw karong naminaw, wapanin mo sa natin ang salvation, mag-iyon ako kanimong come to repentance and then trust Christ as your Lord and Savior. Handulog sa samang takna o sa samang istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. manamilit, magaingon ang Diyos, magapanalangin, kanatong tanan, daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa makausapa mga kaigsunan. Nining taknaa sa kabuntagon, padayon niyang gipadangat ngani kanato ang iyang mga pulong, mga pagpahimangno, pagpahinomdom o mga pagtudlo doctrinally. Pinagi siyang alagad nga si Pastor Andres Atop Jr. Salamat yung kay si Ginoo nining tanan. Tungod kay di mailhan sa iyang mga katawhan, kanunay nadangtan o napahimangnoan o nagakinabuhi diha sa iyang mga pulong. Okay mga kaigsunan, ako ang pagtimbaya sa matag usa nga naminaw karon sa atuang programa. Asa man naabot ning atuang programa karon, ako or ato ang pagtimbaya sa usag-usa nga ni kanatong tanan naminaw karon. O ako ang i-shout out usab ang mga kaigsunan kay galaan nga naa din niron sa to ang live naga paminaw.
Una dinhi si Brother Christopher Tanduyan Kalipsan sa Barangay Tanwalang Sulop, Davao del Sur, Davao del Sur. Og dinhi kay Brother Bernaldo Pisanya sa Bislig City, Surigao del Sur. Nagapaminaw sab. Dinhi si Sister Nancy Atanuzo, nagapaminaw sab kanato. Dinhi kay Sister Aida Valentin Madrillo, nagapaminaw sab. Okay, dinhi kay Pastor John Valentin sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church, Kitubod, Libungan, Cotabato. Pastor John, good morning. Okay, dinhisab kay Sister Ding Ocularis Makiling Casanova. Matud pa sa iyang minsay usab nga gipadangat sa matag usa. Good morning everyone. Praise God. Amen. Okay, Sister Ding, salamat kay sa imong minsay usab nga gipadangat. Okay. So far, mautoy ato ang nagakuan na ay duha nga di nako makita ilahang ngalan and nagatan-aw or nagapaminaw sab sa to ang live karon. Once again, good morning, good morning. Okay, salamat gyud kay sa Ginoo for another privilege nga makapaminaw sa sabtas yang mga pulong. So mga kaigsunan, salamat kayo sa laing adlaw na sab sa itong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ta magtapos, di man nato, di nato kalimtan ang kanunay natong pagpanugyan sa ato ang Ginoo, sa ato ang kinabuhi, mga lakaw, mga gimbuhaton nining adlaw kung sa may mga transaksyones nato, mga pagnegosyo o uban pa. Ato anang itugyan sa Ginoo kay aron mahimong malampuson ang tanan. Okay mga igsuon, mga kagilaan, hangtod sa sunod nga panahon, dungog-dungog maminaw na sabta sa to ang programa. Pinagi sa iyang mga alagad, nga padayon nga nagapaambit sa mga pulong sa Dios. To God be the glory. Again, maayong buntag sa matag usa kanato. Dalaygon ang Dios.